Eman Esquivel. Hello po. Maraming salamat po sa inyong lahat for making time. Yes, and of course, we also have Althea Ruedas. Hello po everyone. Hello po sa mga press po na dumating. Thank you. Yeah, and of course, last but not least, we have the very beautiful Cindy Miranda. Hello everyone! Magandang gabi po. Salamat po sa pagpunta kahit maulan po tayo ngayon. Thank you everyone. Okay, so I'm sure marami tayong gustong malaman ang ating dear friends from the press about the promo. Okay, but for now, let us have... Kwento ka tungkol sa Kumantong and what is it about? At bakit yan ang ginawang pelikula ng Direk Sian? Okay. Yung Kumantong po before, hindi ko din po alam yung ibig sabihin nito. Nalaman ko lang po nung binigay sa akin yung project, pinabasa sa akin yung story. And nalaman ko na kung bakit ito po yung gustong kwento ni Direk Sian kasi meron siyang kumantong sa bahay. I think nagko-collect po siya ng mga kumantong. Kasi ngayon po parang amulet na eh. Different, may mga maliit, may mga malalaki. Iba-iba na po yung itsura ng kumantong po sa present days. Pero ang kumantong po talaga, syempre part yan talaga ng religion ng Thailand po before. So, merong good and bad. In the movie, we use the bad kumantong, of course, because this is a horror movie. So, anak ko po silang dalawa sa movie na to. At nawala po yung isang anak ko. At syempre po yung nanay, gusto natin na ibalik anak natin, di ba? Kasi iba talaga pag nawalan ka ng anak ko. So gagawin ko lahat. Sobrang desperado po ng character ko sa movie na to para maibalik yung anak ko na si Eman na nawala sa movie na to. And through kumantong ko, yun, naibalik ko siya. So dun po mag-start kung paano po nag-work sa akin. Nakatulong ba? Naibalik ba talaga si Eman sa buhay ko? Or it's really a bad choice kasi hindi mo na talaga pwede ibalik ang tao mo. Yeah. Tanong ko rin sa inyong tatlo kung ano yung challenges na hinarap niyo kasi hindi madaling gumawa ng horror movie, di ba? So doon sa mga bagets, particularly kay Althea and Eman, ano yung mga challenges na kinaharap niyo habang ginagawa ng movie? Katulad po nung sa press con po last night, mahirap po gumawa ng horror movie. Pero, na-overcome ko po yun kasi po, andyan si Direk, andyan po si Ate Cindy, andyan po si Kuya Max, and tinulungan po nila ako magawa po ng maayos at maganda yung movie. Pero, mahirap po eh, kasi ang horror movie po kasi, ano po, timing po siya. Hindi dahil, like sana po na to, matatakot ka, may biglang ano. Kasi po, ano po, may mga times po na biglang nagpapa po yung ghost, late kang sumigaw. May mga times din naman na una ka sumigaw, tapos kakapop up lang ng ghost. So, timing po siya. Pag pop up po ng ghost at nakita mo siya, sigaw ka agad. Ganyan po talaga yung horror. So, mahirap po. Pero, nagawa po namin ng maayos. Si Emma. Ako naman po, yung hirap na ano, yung nilagyan po ko ng prosthetic sa mukha, tapos maraming yung glue. Nahirapan po kami yung tanggalin, pati din po sa buhok. Sobrang hirap po tanggalin, kahit sabay pa po namin. Yeah. Pero sa totoo lang po, napakagagaling po talaga ni Eman at Althea. Sa totoo lang sa acting po, wala ako talagang masasabi sa mga batang to. Bilig na bilig po ako kasi ang gagaling nila. Ang galing umiyak, ang galing umarte, ano mo ba? Kasi po yung movie namin, hindi lang ito yung parang, ano ba, the typical horror na mapapanood natin. Ako mahilig po ako manood ng horror. But this one is slow burn po talaga ito. Napakatahimik po ng movie na ito. Very dramatic because this is a story of a mother na wala ng isang anak. And thriller din po siya. Yes, very dramatic. Ipapasok po yung horror. Actually, wala po kami ginawa na yung, alam mo po yung mahuhulat ko na yan, anything like that. Wala po kami intention na ginawa gano'n. But let's see po sa movie house kung ano po mangyayari. Kasi
ang strap po talaga sa amin ni Direk Sian, hindi kami yung parang, mananakot, na intentional para matakot yung mga tao. It's really the story po of the human. Thank you, and good luck. Thank you. Maraming salamat po, Tita Pilar, for kicking that off. Now, moving on to Ambit Napos from Marites University. Hello! Ako na kay Miss Cindy. Kasi napakaganda, dalamin. Anong meron itong project para mapapayag ka na magkaroon ka ng anak? Yun na nga. This is my first po, no, na mag-mother role. Gusto ko po talagang mag-horror movie. Nasabi ko po yun sa mga boss ng buhay. Actually, hindi ko pa po nababasa yung story. Nag-yes na po ako. Kasi, sinabi po sa akin na there's a horror film na gagawin sa tela. Gusto mo ba? Hindi ko nag-isa. Yes po. Hindi ko po kilala kung sino director ko, kung sino writer ng story. I just said yes because I really wanted to do a horror movie. Ganun po ako ka-excited. At ganun po ako ka-excited na iba naman, sa Thailand naman natin ito gagawin. At makakatrabaho ko, mga Thai actors, aside from these kids po. So, sobrang excited po ako na nag-pray ko na sana okay sa akin kahit hindi ko pa nabasa. Sana tama yung naging decision ko. And which is, wala po ako naging regret. Kumusta naman yung pag-portray mo bilang nanay? Experience kasi hindi ka pa mother at sa totoong buhay. So may pinaghugutan, sinong peg mo? Actually, ang hirap po. Ito yung, di ba, tayo, pag humuhugo tayo, mas madali kung na-experience mo na isang bagay. But this one, sabi ko, paano nga ba mawalan ng isang anak? Hindi ba ako nakakaroon ng anak? Ang bigat-bigat po nun. Hindi ko alam kung sabi ko saan ako huhugot. Wala na po ako ng minamahal sa buhay. Wala na po yung daddy ko or whoever. But this one, ibang level po to. Kaya nga sabi ko, sana kaya na. I just did my best po. Hinugod ko kung ano yung masakit sa akin. Kasi ang hirap talaga ilagay yung sarili mo sa bagay na hindi mo pa na-experience. And I hope, sana, naging successful po ako sa pag-portray ng pagiging ina kahit hindi pa po ako ina. Ayun na. Hindi pa siya ina. I'm mother of 3 dogs po. Doon sa dalawang bagets, paano naman kayo nag-interact sa inyong mama dito sa movie? For me po, naging close po rin kami ni Ate Cindy. Kasi po, girl talks and... Wow! And as a girl, mabilis kami pong naging close kasi we have same things and we we have same likes and loves. I have dogs din po, she has dogs. So, mabilis po kami naging close and sobrang pait po kasi niya. Kaya po kami naging close agad. And alam niyo po yun, siya po yung person na pag tinignan niya, hindi siya mukhang parang maldita. Hindi siya mukhang maldita, pero maldita siya. No! Crazy mo yan? Pero sobrang bait mo po. So may maldita sa'yo siya. PB, nag-horror ka din, di ba? That was a very good movie. Ikaw naman, Emma, reaction mo. Kumusta ka? Kasi sa point of view ng girl, ikaw paano ka bonding naman kay Miss Cindy? Ano po, yung sa akin po, medyo mabait. Sobrang bait. Kasi hindi medyo lang. Ano po yan? Sobrang mabait po si Okay. Ate Cindy. Sobrang mabait po niya. Kapag hindi pa po ako kumakain, tsaka siya din po, nag-aalala din po siya sa akin, kaya kapag din po nag-aalala sa kanya. Oh. Okay, since nasa dalawang bagets tayo, segue ako dun sa tanong, paano kayo dinirect ni Cian Lim? Ano ang nakita ninyo kay Direk na paano kayo nilagaan, paano kayo minitubate, sinisigawan ba kayo, kinagagalitan, at anong klaseng director si Cian Lim? Yung dalawang bagets muna, si Direk po sobrang hands-on po niya. And ang gusto ko po kay Direk Cian is open po siya for suggestions. Wow! Noong workshop pa lang po namin, nung first meetup po namin, sinabi na po niya yun, na if may naisip kang
mapapaganda po sa movie, gawin ko. Pero syempre, ask permission first. Pero every time naman po na nagsasuggest po kami, okay naman po siya sa suggestion po namin. So, dito po sa movie po na to, very creative. Yes, kasi pinagsama-sama po yung mga creative minds namin. Uy, yes! Yes, and ayun po, sinarap po wala po siyang ka-arte-arte. Okay. Ikaw, Emma. Si Director siya po, napaka-maalahanin po. Napakabait po niya. Kapag, kapag nasutin na po kami, po kami kinakain, sabi, man, kakakain mo lang ba? Pag sinabi ko, hindi pa po. Sabi niya, sa umaga po kasi doon lang po may pagkain eh. Sa hotel. Oo, sa hotel. Yung buffet. Binibigyan niya po ako ng suggestion. Sabi po niya, man, sa umaga magbaon ka, kumuha ka ng pagkain para may pagkain. Para may pagkain po doon sa room. Kasi wala kahit maghapon po wala na po pagkain. Aray ko. Sinusunod mo naman siya. Opo. Kasi yung pagkain po, i-throw na po sa waste. Hindi naman pag ninenok yun. Kumukuha na po kami ni Mama kapag umaga para hindi na po kami magugutom maghapon. Tama naman pala. Okay, Miss Cindy, yung tanong ko, kasi during that time na sinushoot nyo sa Thailand dito, umiikot yung mga issue kay Sian. Sa tingin mo, naapektuhan ba siya? Paano ba niya na-handle yung pag-direction, especially horror movie yung ginagawa niyo? Actually, yung mga issues ko na yan, hindi ko po alam. Dahil hindi ako masyado po talagang mag-social media. Pero may narinig po ako. Si Marites pa rin, ba? Yes! Siyempre may mga kaibigan po ako na nagsasabi sa akin, ganyan. Pero, sa akin po first time po namin nag-work ni Sian. Napaka-cool po ng vibe, napaka-bagets. Kasi, kumbaga yung age namin, hindi ganun magkakalay. Actually, 3 years lang po yung gap ko sa mga. I mean, bata po. Even the DOP, bata din po. So, ano po yung age namin, sabi nga niya sa amin, lahat kami bagets tayo lahat dito. Walang, alam mo yun po, yung sobrang jellies. So, wag daw po kami mahirap. Anong gusto namin? Si Sian sa tingin ko hindi na-apektuhan kasi napakaganda. Totoo po ito. Wala kayong nakitang temper or during the shoot na medyo mainit ulo, naninigaw? Wala po. Walang ganon. Kasi syempre kahit minsan sobrang babait po ng mga director na nakatrabaho ko. May time po makita mo sila, naiinis sila, diba? Sisigaw or whatever. Si Sian po, totoo to, honestly. Hindi ko po pinagtatanggol Sian. Wala po ako alam sa whatever ko anong issue sa kanya. I just wanna be honest po. Kasi ayoko sinasabi po ng tao na nagtatanggol si Sian. Todo tanggol siya. No. Yung mga bata po magsasabi talaga na never namin siya nakitang nagalit, sumigaw, saka grabe po yung respeto niya sa amin. She calls me Miss Cindy. Pwede naman niya ang tawagin Cindy lang. Tapos kapag po nakatayo or hindi po mag-start, siya magbibigay ng upuan sa amin. Ganun po yung respeto, ganun po yung pag-aalaga. Totoo po sinabi, sobrang maalaga po siya na parang okay na lang ba yung sa mga bata po yung onda. Ako po kasi seryoso ako sa set eh. Kaya may time na siguro nakatingin lang ako, hindi ko na alam kung ano pa yung ibang ginagawa or sinasabi niya. Pero ayaw ko na talaga nandyan siya, parang ayaw niya na nakatayo ka lang dyan, na naghihintay ka lang dyan, or ano ba, naiinitan ka dyan. Ganun po siya. Sabi ko nga, nagulat ako kasi sabi ko, ang galing kasi sabi ko, syempre, bilang artista, di ba? Dapat hindi mo ginagawa yan. Artista din po siya eh. I mean, not just a director. Pero sabi ko nga, sa tingin ko, kasi dahil na-experience na niya, yung pagiging artista, actor po, alam niya yung pakiramdam. Alam niya kung paano alagaan dapat yung mga artista niya. At nakita ko po din siya. At totoo po, napaka-collaborative na siya. Sa akin po, sa part ko, actually pinabayaan po niya kung ano po yung gusto. Walang masyadong instruction. I think yung doon ako natuwa kasi tingin ko pinagkatiwalaan niya. At sobrang thankful ko doon. Kasi hindi lahat ng director pagkakatiwalaan. Sinabi ko nga siya. Hindi po kasama yung mga issues dito sa movies namin. At sana huwag po nilang madami. Kasi sa akin po, magaling na directors. In short, trabaho lang. Trabaho
bawat trabaho. So, iniwalay po nila. Sana bigyan po nila yung, itong movie na to, yung hindi ng chance, kasi si Ian as director. Kung makatrabaho ko ng mga Thai actors. And si Max, napakabait. Hindi ko po alam na gano'n siya, alam mo, kasikat po pala sa Thailand. He is very famous. Even sa Philippines po, marami po nakakilala sa kanya. Tapos makikita mo lang po siya, nakaupo lang siya din sa gilid. Hindi siya nagpapa-importante. Sabi ko nga, wow, sobrang bait niya, sobrang humble niya. And, ano ba, grabe rin yung respect, no? Katahimik lang siya, parang siya nakangiti. Kahit napakainit po sa Thailand ng time na shoot namin. Kasi pinakamalit na time sa Thailand. Paano ba? Hindi siya nalilate, andyan lang siya sa gilid, kung natawagin mo siya. Kasi sobrang mababait pala sila at sweet. At marunong po talaga sila mag-English. Max marunong po mag-English. And Miss Tita Jerry, yung Jeria, yung mami po niya, teacher naman po yun. She's not an actress, she's a teacher. First film po niya, napakagaling magsalita. Hindi ka maniniwala ng first time din niya umarte. Yung ibang Thai actors po, actually po, si Max lang po ang actor talaga. The rest, first time actors po, pero wala ko masabi ang galing po nila. Kahit mayroon pong mga actors na hindi marunong mag-English, they're very, parang basta diyan. Siguro, intuitive. Magaling sila. Kaya kahit na hindi pa sila naging actors, kaya nila, nagawa nila yung rules nila. At ano ba, walang pang-humble po nila doon. Napakabulat. Ano yung mga good memories yung nangyari sa ang good memory ko po doon, marami po actually. Una-una po is yung mga pagkain po. Ang sasarap po ng mga pagkain po doon, saka yung mga fruits. And isa pa po is, syempre yung habang shoot po namin yun. It's a very wonderful memory. Kasi po, nakasama, first time po ba nakasama sila Ate Cindy, sila Kuya Max, si Derek Sian. And it's such a blessing po na ang babait po naman, ang lagi po mababait ang mga nakakasama ko po, na actors and directors. And, ayun po, syempre going to Thailand po is a wonderful memory na rin po. And, yun po. Good memories ko po sa, Thailand, yung pasakay na po kami ng aeroplano kasi nakapunta po ng ibang bansa, yun kasi po yung pangarap ko. Tsaka first time ko di po makasakay ng aeroplano, yun po yung dream ko po. Natupad na po eh. Sobrang saya ko po nung nakasakay na ng aeroplano. Tsaka good memories ko po sa Thailand. Yung nakapunta po kami ng Lotus, tsaka din po sa saan yun? Sa floating market po. Floating. Doon po yung sobrang masaya po ako. Meron nga po akong remembrance sa bahay. Okay. Ako po marami din, pero pinaka-favorite ko po, dahil first time ko sumakay sa Elefante. Yes, meron po kaming ganun kasama din po sa scenes namin. So yun yung talagang good memory ko. Nakapunta na po ng Thailand before, but nung nag-work po kami, first time ko makapunta at makasakay sa Elefante. So tuwang-tuwa po, para akong bata doon. So yun po, kasi parang sa tingin ko po, kahit naging horror yung movie namin, Enjoy. kahit very dramatic po kami, actually mabigat po yung characters talaga namin na lahat. Kahit sila kaya nga bilib na bilib po kasi ang babata nila, pero talagang na-pull off po nila talaga yung mga dramatic talaga na eksena na namin, kahit tuloy-tuloy po. Hindi sila naubusan talaga. Sabi ko, akagayin po ng mga batang ko. So, yun po yung good memories ko, mag-aanting trabaho, at yung pagsakay ko sa Elefante. Okay, maraming salamat po. Moving on to Miss Ana Pinoy over here in front from Pika Pika. Hello, kay Cindy. Cindy, di ba yung mga artista minsan nag-iipon ng mga souvenirs, ng pili ng mga posters, ganyan. Iyan ba kaya mong ilagay sa bahay mo? Yung poster mo na yan.
ba yung yes, kaya ko pong kaya ko pinagsama at tingnan yung sarili ko yan. Kasi grabe po good memories actually kung nakita mo yung picture na to. Actually, this is the one take scene po. Itong itsura ko na to. Nakakatawa kasi hindi siya talaga, is this a photo, Raya? Picture taken by Raya habang ginagawa ko eksena. So, ganun lang siya paano ba? Nung kinuha to. So, sabi ko, I think this is one of the, magaan na movie na kahit mabigat yung character. Okay ba sa akin makita ito? Palagi, kahit gano'n. Okay. Tapos sa movie, character mo, may fiancé kang Tay. Yes. In real life, do you see yourself getting in a relationship with a foreigner? Si Max po yung dito, fiancé. Yes. Sabi ko mga kanina, napaka-great po ng mga Tay. Hindi na, not necessarily Tay, pero napaka-ano ko ba? Napaka-introvert po. Napaka-introvert ko pong tao. Hindi po ako masyadong lumalabas. Kaya hindi po ako nakakamit ng masyadong tao. But, if given the chance, mag-work po ako ulit sa ibang lahi, why not? Kasi, di ba nakakatawa? Saka ang ganda po ng Pinay, ibang lahi. So, open po ako. Wala pong problema. Sana, soon. Dumating na. Diba? Nasa lang. Yung hindi ako update ko sa multong nagbabantay sa'yo. Gusto mo bang makita siya? Kasi hindi siya napapakita sa'yo, di ba? Sa mga kaibigan mo lang, sa relasyon mo. Pero sa'yo, hindi. Gusto mo ba siyang makita? Ako po magpakita siya sa akin. Yes, gusto ko siyang makita. Tingin ko nga, kung baka nagpapakita siya sa akin. Pero dahil sa sobrang labo ng mata ko, hindi ko siya nakikita. Nearsighted po ako, kasi sobrang malabo po yung mata ko. Yes. Pero huwag sana tonight. Kasi yes, but gusto ko po siya makita. Wala lang, I just wanna know kung ano ba. Pero niniwala po akong kasama ko siya palagi sa bahay. Lasa talaga. Can you explain further kung ano yung tie-up ng Bobiju, Wing Zone, at itong Kumantong? Okay. Ayan. Ayan. Sobrang thankful po kami dahil nakapag-tie up po ang Wing Zone at Bobiju po sa Kumantong. So, when you spend or when you dine in and take out po, when you spend 900, minimum spend of 900 pesos sa Wing Zone, you get free one cinema ticket of Kumantong. Dine in or take out po. Sa Botiju naman po, minimum spend of 2,000 pesos, you get 2 free cinema tickets. The promo runs from June 20 to July 9, pero magagamit po sa July 3 dahil July 3 po ang start ng showing po ng Kumantong Cinemas. July 3 to 9, magagamit dito. Thank you. Awesome stuff. Maraming di ba? Wala pang konti ko yun. Good job, Cindy. Okay, moving on to Erwin Ogawa. Yes, from Anong Ganap. Hi, Miss Cindy, Althea, and Emmanuel. Okay, so na-expose kayo sa Thai culture for a week, right? So, ano yung hindi nyo malilimutan na description ng mga Thai culture? Or yung mga experiences mo? Thai culture. Ako po, feeling ko, naging kamukha ko ng butan niya. Na marami ko nagsasabi ng mukha daw po ako Thai. So feeling ko nag-blend din po ako na nandun ako. Sa tingin ko nga po parang they thought na Thai actress ako eh. Parang yung mga staff doon, siguro kung daw ako kilala, feeling nila Thai actress po ako. Pero, gusto ko po, ang nagustuhan ko po talaga sa Thailand is yung food talaga. Sarap po. Mahilig po ako sa mga prutas. Ang dahil mga prutas na diba? Sarap po ng mga lansones, ng mga mangga, and all that. Ano po ba? Gusto ko ito nung nalang pagsasalita. Very sweet. Sana nga po nakapag-stay kami ng mas mahaba. It's just that meron pa po kami naging shooting basis sa Philippines. So we had to go home po right after. Pero kung if given the chance wala na kami shooting, mag-stay po talaga kami. Hindi po talaga yung gusto namin. Sobrang nag-enjoy po kami sa Thailand. Any Thai words na natutunan mo? So
Sorry ka. Yun, aside from those po, meron po ako natutunan na sinabi ko po sa mukha. Na makikita niyo po kasi nagsalita din po ako ng Thai sa movie. So, surprise! Thea. Ang nagustuhan ko sa mga Thai people is sobrang gentle po nila. And sa mga production po dun, sobrang accommodating po nila. Yeah. And lahat po ng mga kailangan po namin, sasabihin na po namin, binibigay po nila. Binibigay po talaga nila. And, ayun po, nung rest day po kasi, kwento ka lang po. Ano po, lumabas po kami ni Mama ng hotel and pumunta po kami, kumain kami sa isang street food. And yung vendor po doon, hindi siya ganun po kagaling mag-English. Hindi po siya marunong mag-English. Pero, yun ang hindi po sila yung parang nainis na parang, ang tagal, ano ba naman yan? Hindi mo pa rin mag-gets? Ganun po. Sobrang, patient po nila. Ang patient po talaga nila hanggang sa ma-gets po namin kung ano po talaga yung kailangan, ano po yun. Kaya yun po, if may chance po na bumalik po kami sa Thailand, we would. Right? Yes po. It's a beautiful country. Ano naman po yung mga natutunan ko pang ano po, parang sign language po sa Bad. Sign language. Okay. yung magbabaw po tapos gagawin. Okay. Tapos yung mga language ko lang natutunan sa Walikap, tapos Kapong punta sa Manila. Yung basic. yung mga ano po doon, parang meron din po some good memories po doon eh. Yung mga ano po, yung mga tayo, ano po, mga mababait po sila, hindi po sila yung laging ganit, hindi po sila masungit, hindi po sila, ano, hindi po sila mga galit po palagi. Hindi po sila, hindi po. Ano po sila yung sobrang gentle po, The gentles. kaya pag sinabi nila dati yan, sobrang gentle po nila, sobrang mabait po sila. Di po sila, yung may ano po, Thailander, bumibili po ako ng candy po doon sa 7-Eleven, bubblegum po, tapos di po niya ako naiintindihan. So may tumulong po sa akin na isang Thailander din po. So, yung marunong po siya mag-English, tinulungan niya po ako. Kaya nabili ko po yung yung candy. Kasi tinulungan niya po ako eh. Ganun po sila kabait. Yeah, last question lang. Hindi ko confirm ko lang. So, you have good words for Althea and Emma, right? So, tama ba? May isang child actor dapat ang mag-play sa bilang anak mo. Tama ba? Hindi na. Na hindi ko natuloy. Yeah, tama ba? May narinig akong ganun eh. Yes po. Nag-last minute po si Emma. Napalitan po yung talagang child actor na nag-audition. Why? Napakagaling po. Meant to be. Yes. Siguro para sa kanya po talaga. Di ba yung mga ganyan nangyayari na kahit nakakalungkot na hindi nakasama isa kasi nga po nagka-problema sa airport. Si Emma talaga, di ba, first time po niya makasakay ng airplane. Binigay po talaga sa kanya ni God. Yes. And si Emma po, very, very good po. Siyempre bata pa po kaya sabi ko, nakakabila. Kasi yung bata ako, hindi ko alam kung kaya ko yung ginagawa niya as an actor and actress po. So, saludo po ako sa dalawang tao. Kasi grabe din po yung yung patient sila. Kasi mga bata to eh. Diba, mainipin po sila. Pero hindi ko sila nakita nag-tantrums po. Umiyak. Alam ko yun naman pagka sobrang init po. Tapos yung ang tagal-tagal yung hintay, napupuyat or whatever. Wala pong complaints na narinig sa dalawang to. Kaya, gusto po. Thank you. That's a movie. Thank you po. Okay, thank you so much, Sir Erwin Ogawa from Anang Ganap. If I may add also regarding the mechanics to the promo, all the tickets garnered at Botiju or Wing Zone are exclusive to SM Cinemas, and also our MTRCB rating is R13. There you have it. Now moving on from Rider PH is Jojo Panaligan. Ay, andito ba ako? Naniniwala ko na maganda yung timing ng movie nyo kasi mataas ngayon ang interest sa mga Thai movies.
especially may nag-hit na Thai movie recently at susundan pa. A horror movie. Ano siya, drama. Pero at least yung interest sa Thai movies mataas ngayon. So, I'm sure magiging magandang resulta nitong Kumantong. Anyway, yung question ko, kanina nabanggit mo, Cindy, na kaya din to ginawa ni Sian kasi meron siya mismong Kumantong. Ang Kumantong ay isang amulet na inaalayan, di ba, para magbigay sa yung swerte. May mga kwento ba siya sa iyo about it? Or may mga tinanong ka about it? Hindi po. Nagkwento lang po siya before kami umalis papuntang Thailand. Kasi gusto din yung kwento bakit Kumantong ang gusto niya gawin. Sa ngayon po, ginagawa na siyang amulets po. Marami na po siyang sizes, shapes, hindi lang baby. Marami po, kung ano-ano po, merong binakaliit, may ginagawang windas and all that. Sabi po niya, I think meron siyang iba-ibang sizes ng amulet. And I think naniniwala siya na lucky charm po naman, Kumantong sa po. Pero syempre, dahil may ibang kwento, yung mga dating kwento, or kwento pa rin, may mga nangyari in the past na ang Kumantong pwedeng makapagpabalik ng taong nawalan. Na yun ang ginawin ko naman sa story. Okay. Ito bang movie na to, napagkwentuhan niyo din kung bakit ang piniling kunan ng inspiration ay sa Thai culture imbis na Filipino? I think, kasi the idea na Kumantong itself is really a Thai, isa sa religion po talaga nila, nag-originate po. And I think si Sian, dahil napunta nga sa Thailand, and he has collections po. Doon na. Pero yun nga, as Filipino actors, nakapunta kami doon, di ba? Ang galing kasi parang nagawa niya ng kwento kung paano niya magagawa ng storya. Yung Thai story about Kumantong. Kung sa bagay, hindi din naman ganun ka-foreign sa atin kasi tayo din may mga belief tayo sa amulets. So it's not really... Actually, it's just the same thing po. Yun lang, sa Thai, Kumantong ang tawag sa nila. Pero tayo may mga ganyan anting-anting. Tama. Marami din tayo mga pinaniniwalaan na kung ano-ano, di ba? So, ano ba tawag dito? Yeah, anting-anting yun sa atin. Sila is Kumantong. Which leads me to my last question. Meron ka bang, kayong tatlo, meron ba kayong ganon, pinaniniwalaan na bagay o sign o tao na pag andun, alam nyo may magandang mangyayari? Ako po yung nakwento ko na white lady na nababay sa akin. I think siya yung, hindi ko sinasabing angel, but siya yung guardian ko po. Hindi ko pa po siya nakita kayo ko kung guardian angel ko ba siya o ano ba, kasi she looks like a white lady. So I think naniniwala po ako na, kasi mag-isa po ako pala. Sanay po ako kasi nag-aaral pa lang po ako, malayo lang po ako sa parents ko. I think siya yung kasama ko, kaya hindi ko ang tapang-tapang ko, hindi ako natatakot sa mundo. Okay lang ako naman sa ako. Pero paano mo nalamang andyan siya? Mga kaibigan ko po, and through my ex-boyfriend na dinrowing siya. Kasi ayaw ko maniwala. And my friends, and dati po nakakondo po ako, yung nagbabantay po sa kondo, yung best niya na nakita. Noong ayaw ko maniwala, pero nung madami na po nagsabi sa akin na isa lang sinasabi na sa kultura, maniwala na po. Kay Althea and Emmanuel, naniniwala ba kayo na may mga bagay na nakakapagbigay ng swerte, mga signs o mga tao sa buhay niyo? Ako po, I believe in Jesus po. So talagang sa kanya po na support, thanks po sa mga binibigay na po na blessings. Meron po, ito pong bracelet ko na to, lagi ko po itong suot. Kasi, with this, I think, ginaguide niya po ako. You know, I think it makes me feel na He's in my presence po, na may parang, angel, na para i-guide po ako, and not put me into any harm. So, yun po. Every night po, nagpe-pray po ako ng Rodina. And yun po. Ano yung bracelet? Rosary bracelet ba? Isa po siya rosary bracelet. Okay. I see. Okay. Thank you, Emmanuel. Yung nanay ko po kasi, meron po siyang tatlong, yung parang kapatid ko po, tatlo po sila, pero po sila, hindi po
sila nabuo. Tapos, yung ano po, iniisip ko po na katulog po ako, kami ni Mami at Daddy, iniisip ko po na ginagay po nila kami kahit nag-road trip po kami. Kapag nagtulog po kami, kinikip po nila kami ni Mami. Kasi parang sila na po yung parang guardian po namin eh. Sila na po yung parang umagapay po sa amin. Kapag parang naliligaw po kami, parang pumapasok po sa isip namin na parang may nagbibigay po sa amin ng way papunta po sa pupuntahan po namin. Yung ano ko lang po doon, yung minsan po kasi may parang nakakatakot po kasi sa way po namin parang mga ano po ako sa forest. One time po, takot ako. Parang may lumapit po sa akin na ano, parang kilala ko po. Sa tabi ko, nung nasa kotse po kami, takot ako. Parang ginagay niya po ako na huwag matakot. Parang pinapaano niya po ako. Yung problems ko po, parang nawawala po. Kasi kapag nagpapagay po ako kay God, parang sinasabi ni God yung tatlo ko po kapatid na matanggalin po yung problems ko na machine ko. Salamat dito. Kasi nakapagbasa ka ng ibang comments. Or somehow, maybe, yung mga tao nandiyan sa online na naniniwala, diba? Depende naman po talaga yan kung naniniwala sila o hindi. Pero sa akin lang po, talaga, kahit nakakalungkot man yung mga pangit na negative comments na nababasa ko. Sana, naniniwala po kung maganda yung movie. Sana yun pa rin po talaga yung mga ibabaw sa mga tao. Sana hindi sila maapektuhan ng mga issues na siya. Sana panoorin nila itong movie namin. Kasi, syempre, di ba po, kailangan talaga natin supportahan yung mga Pinoy movies. Lalo na collab natin ng Thai production dito. Diba, nakaka-proud po. Nagmuha tayo ng movie with Thai actors. Napaka-thankful po. Napaka-proud po na nakapagtrabaho sa Thailand with Thai actors in this script. Sabi ko nga, nakaka-proud yung movie. Sana panoorin nila. Sana bigyan nila ng chance. Sana hindi nila makita si Sian kung ano man yung negative na issues. Kasi hindi natin alam yan kung totoo po yan. So sana bigyan natin siya ng chance sa talagang director niya. Kasi this is his third movie. Hindi naman siya gagawa kung hindi siya okay kasi. At sinabi ko nga po kung naniniwala ko ni Sian. Nakita ko po talaga yung potential niya na maging magaling na director. At sana talaga hindi maka-apekto yung mga yung mga bad na issues na yan, mga negative comments sa mga tao na yan. Sana makita nila yung ganda ng movie. Nakaka-proud. This is a Thai Filipino horror film. Sana supportan yung mga Pinoy. Anyway, kumami naman na si Sian na in a way, he's inspired or he's ka-department ng Hub, okay siya. Nung ginagawa niyo ba itong movie na ito, nakita mo ba yung sa kanya na masaya naman siya, inspired? Kasi parang yes, I think that one is really true. Sabi ko nga po, napakagaan ng set namin. Kahit horror, kahit very dramatic po kami. Para kami hindi gumagawa ng horror. Kasi wala po kami na-feel talaga na, alam mo yun, na mabigat from director. Ibang-iba, alam mo yung bagets na bagets. Nakita mo po yung mga photos siya, di ba? Yung mga OOTDs siya, di ba? Naka-get out pa talaga siya kahit sobrang anit. Hindi siya ka-inspire. Kasi hindi siya magbibihis ng ganun pa, di ba? Parang siyempre as director, hindi mo rin isipin yung mga ganyan ba? Di ba nakapag-TikTok pa nga siya? I saw it. Parang may TikTok pa po siya, sumasayaw po siya while shooting, di ba? And I think nakabuti po sa kanya na hindi ko alam kung ano lang ba siya or what sa paggawa po ng movie na to. Kasi sabi po niya sa amin, before mag-start yung movie, talagang dugot pawis daw yung binigay niya sa paggawa ng story. Kaya talagang naniniwala din po sa story niya.